we're joined by an inspiring Filipina mom who pursued her nursing career abroad and is now working as a registered nurse in the United States. We'll learn about her journey, challenges, and advice for aspiring healthcare professionals. So sa mga viewers natin na gustong maging nurse in the future, panoorin nyo ang full episode ng podcast na ito. So, let's introduce our guests. Hi now. So, Hello, hi. Honored to be your guest to your podcast. My name is Naomi. I am married with 4 kids. Been in the industry of nursing for almost 19 years now. So one more year, it will be 20 years. So all those nursing career, I have been to different countries. I work as an OFW in the Middle East. Now I am here, here in the United States of America, where I'm trying to pursue my nursing career as well and establishing my family here. So, backstory lang, no? So, Naomi and I are being friends since college. So, she's getting her nursing course, no? And later, sasabihin niya kung saan. Tapos ako, we're both from Tarlac. So, yung next question actually is, saan ba siya originally here in the Philippines? So, now... Great question! Galing po kami kung kilala nyo ang liblib na lugar ng Patling. Ayan, dyan po ang aking original area, napakaliblib. So, it's in Capas Tarlac po. It's Patling. O'Donnell, they call it also O'Donnell. And if you're going to Mount Pinatubo, madadaanan yung aking bahay. And along the highway. Along the highway. May tindahan po kami doon. Pwede mag-stop over. Baka yung mga viewers natin na papunta ng Pinatubo, mapadaan kayo sa tindahan ng guest natin for today. Tindahan po ng nanay ko yun. Sige. So, nakilala na natin ang ating guest for today and kung saan siya originally from the Philippines. Now, we go to the question. Now, what inspired you to become a nurse? Naku, actually, it was my mom who was inspired. Gawin akong nurse. Tama po. Kasi ang aking nanay nangangarap ng Amerika. Kaya niya ako pinag-nurse. Pero, as I did the course, nagkaroon ako ng mga hospital exposures, na-realize ko, okay pala, maganda pala ang nursing. Parang, siguro, sabihin natin parang calling na siya sa akin. Kasi nakita ko na magandang, yung pag-aalaga ng mga pasyente, alam mo yun, parang innate na sa akin. So, yun ang nag-inspire sa akin to continue doing it. Tapos syempre, yung sinasabi ng nanay ko na, anak, mag-nursing ka para makapag-Amerika ka. Makatulong ka sa amin. Yun din. Isang inspiration din yun. Syempre, makatulong sa family. Syempre, maahon natin sila sa kahirapan. Yun, dahil syempre, alam mo naman ang mga pinanggalingan. Galing po kami sa isang mahirap na pamilya. Ngayon, hindi naman sinasabing mayaman, pero at least wala na kami dun sa dating sitwasyon na napakahirap talaga ngayon. Maganda na dahil sa pagtitiis at pagtsatsaga. Yan. Nasa first set of questions pa lang tayo pero parang nai-inspire na ang ating mga viewers. Okay, let's go naman dun sa nursing journey mo. Siguro dito mas interested yung mga future na mga nursing student natin. Ano ba yung naging journey mo dito sa Philippines sa pag-take up ng nursing na course? So,
number one question, where did you study nursing? I finished my nursing career in Central Luzon Doctors Hospital Educational Institution, CLDH for short. Diyan sa Tarlac, I finished it way back 2007. Yun po ang na bumang nurses, ang mga nurses. So, pakarami namin gumraduate noon. Sobrang fulfilling dahil madami. Ang kaso napakahirap din kasi talagang ang daming kompetisyon. Sabi nga nila, law of supply and demand. Naku, napakarami pong supply, walang demand. Kaya ang nangyari, super nahirapan kami sa journey namin. Akala namin pagka-graduate, uy, ito na, makakatulong na tayo sa pamilya natin. May trabaho tayo, magandang trabaho. Yung pa lang pala mag-umpisa. Ayun, ang pinakamahirap na parte ng nursing career namin. Pero, syempre, kung nawalan ako ng pag-asa noon, baka wala ako ngayon dito. Kaya, yung hirap noon na pinagdaanan ko sa Pilipinas, maghanap ng trabaho, mag-volunteer, kung ano-ano, mag-walk-in sa mga hospitals. Ayan, naging sulit naman. Yeah. Next question, before moving abroad, did you work here ba in the Philippines? Oh, yes, yes. Napakaswerte ko lang din noon dahil may ospital na tumanggap sa akin. It's a small hospital, by the way, pero hindi ko kinailangang, kasi ang aking mga classmates noon, mga kasabayan ko, they have to pay the hospitals to get the experience. So, I didn't have to, kasi wala po kami pambayad noon. So, babayaran ko pa yung hospital to gain the experience. Naku, napakahirap na. Kaya, sinerte, pinagpala din dahil sa kakapanalangin. Ayan. So, yun, nakahanap ako ng trabaho dyan sa Pilipinas. Nagtrabaho ako kung familiar kayo sa ward na tinatawag dyan sa Pilipinas. So, maliit na hospital lang siya, 40-bed capacity lang. So, nagtrabaho ko doon as a nurse. First job ko as a nurse. Naging okay naman. Kaso, yun nga, syempre, as a new nurse, syempre, maraming pagbabago from naging high school, naging nursing student to a nurse na, di ba? Parang you have your license to protect with, and you have your patients to take care of. So, yun. Ano yung biggest challenge mo doon sa beginning ng career mo as a nurse? Ano yung hindi mo makakalimutang biggest challenge mo as a nurse? Siguro yung responsibility ng pagiging nurse na may mga buhay na nakasalalay sa'yo. Na kung hindi mo aayusin, kung hindi ka kung hindi mo kung hindi ka magpe-pay ng attention, na magkamali ka, isang pagkakamali mo lang, buhay yung hawak mo eh. Hindi ka pwede magkamali. There's no room for mistake. Okay? So, kailangan you make sure, however your busy is, however napakarami mong mga ginagawa at maraming pasyente, kailangan lahat ng ginagawa mo tama. Kasi hindi biro, ang sabi nga nila, the life of your patients is at the mercy of the medical team kapag nasa hospital sila. Kasi sila, napaka-vulnerable nila, nagpunta sila sa hospital para of course, may health issues sila, so kailangan nila ng tulong. Ikaw na nagtatrabaho doon, kailangan alam mo ang ginagawa mo unang-una. Syempre, yun nga, kailangan focus ka, hindi pwedeng wala ka sa sarili mo. Kasi, yun, sabi ko nga, buhay yun. Yun yung pinaka naging realization ko nung naging nurse ako, na mag-isa ko na lang. And then, may mga buhay ako na hinahawakan na parang pag nagkamali ako, pwede siyang mamatay, pwede siyang mapahamak. So, yun yung pinaka-biggest na challenge ko. Okay. So, from the beginning of your career, here in the Philippines, ngayon, pumunta na tayo dun sa pag-move sa US. So, what made you decide to move na sa United States?
Well, alam naman natin kasi 'di ba, well, I worked in the Philippines. Struggle din pala isa yung sahod. Napakababa kasi ng sahod natin diyan sa Pilipinas as a nurse. Siyempre yung pinaka main objective ko kung bakit ako nag-nurse is to help my family. I am not able to do that in the Philippines. So I I went outside because a lot of nurses, a lot of my friends are outside the Philippines working, and and comparing to what we're earning in the Philippines, it's so much better. Kaya nagpursu talaga ako na maghanap ng opportunity abroad. Well, to start with, hindi naman ako pumunta agad sa USA kasi alam naman natin, well, this is the reality. For you to go to US, you need a lot of money. I mean, the processing, the examinations, it's a lot. And if you're just working in the Philippines, I don't think it will be enough. Medyo mahirap. Struggle, sabi nga. Kaya ang naging pathway ko is to apply Middle East, wherein it's really, really easy during my time to go to the Middle East. You don't have to pay a lot of money. Actually, they will pay for all the processing, and you go there. It's just tibay lang ng loob. Pupunta ka sa ibang bansa, syempre mag-isa ka, magtatrabaho ka, wala yung pamilya mo doon. So yun ang magiging kalaban mo. So Mhm. yun, so napunta po ako sa Middle East bago ako pumunta sa USA. Ano yung mga certifications na kailangan mo or requirements bago ka makapunta ng US? Oh, sa USA, kailangan makapasa ka muna nung tinatawag nilang NCLEX. It's a nurse licensure exam. Yun po yun yung licensure exam nila dito para matawag kang registered nurse. Mm. Yun yung pinaka number 1. Number 2, you have to pass their English proficiency exam. Tinatawag na IELTS or TOEFL. Marami na pong klase ngayon, but it's an English proficiency to prove, because English is not our primary language. So you have to prove to them that you can speak, because you will take care of people here who are speaking in English. So yun. So those are the two main exams that you have to do before applying here. Yan. So, NCLEX tsaka IELTS, no? Correct. Maliban dun sa dalawa, mayroon pa bang ibang requirements na kailangan nilang paghandaan? Like yung yung kailangan mong gumastos na malaki, 'di ba? Ano ba 'yon? Well, per se kasi yung NCLEX pa lang medyo malaki eh. May mga fees na yan eh. Yung application pa lang, wala pa yung exam, yung application pa lang, gagastos ka na. So, you send your application to the US, so gastos yun. Kasi gagamit ka ng courier. And then, they send you all the requirements. So, isa-send mo ulit yun. So, may mga criminal background, fingerprinting, pupunta ka sa sa mga sa police, what do you call this, yung NBI, to get all those processed, yung mga background checking. And then, pupunta ka sa bank, kukuha ka ng mga cashier check, and then isa-send mo yon, application pa lang yon. So, doon pa lang, gagastos ka na. And then, pag na-approve yung application mo, yun, babayaran mo yung examination. So, yun, saka Anong ka mauuna? mag-exam. Anong mauuna, yung IELTS o yung NCLEX? Oh, NCLEX muna. Kailangan NCLEX muna, mapasa mo. And then yung IELTS kasi, it's kumbaga, it's a requirement para naman makapag-apply ka sa mga agency. Kasi you cannot apply directly to the US. Kailangan meron kang agency. And agencies, mostly, they require people to have their NCLEX and their IELTS. Kasi, yun yung mga unang-unang kailangan to process the application. Okay. So, NCLEX, IELTS, and then agency for you to have a job in the US na? Yes. Mhm. Okay. And then, doon ka pa lang magla-lodge ng visa.
Yes, aha. Pag yung agency, tinanggap ka niya, oh, this is a perfect match for you. Ito yung qualifications mo, meron kami na this hospital is hiring, ganyan. So, doon, i-apply ka nila. And then doon, mag-start na yung process ng visa processing. Yun. Tapos yun, sa US Embassy, yung screening, ayan. Kasi importante, ang matanggap ka na-hire ka ng hospital. Another process pa yung sa visa screening, yung sa ano naman, sa pagtanggap sa'yo ng US dito. So, natanggap ka na ng employer, pero yung United States, kailangan tanggapin ka din nila. So, yun. Gaano katagal yung process na yon? May year ba o months lang? Ah, naku, From the yun ang NCLEX, medyo. From the NCLEX. Sa aking experience, tumagal sa akin ng 2 taon. Okay. Yung 2 taon na yun, mabilis na yun. Kasi ang average is it lasts 5 years. 5 years po. 2 years. Dahil nag-COVID, US opened their border. So, napabilis. Napabilis yung napabilis yung proseso, kumbaga. Kasi, ano po yan eh. Kumbaga, sa lahat ng mga applicants, sasabit nila yung application nila sa US, iba-ibang mga visa yan, di ba? Yung visa mo, isasabit mo sa US. Ngayon, yung sa sa visa screening, depende po kung anong klaseng visa yung in-apply sa ng employer. Ngayon, i ipaprocess nila yung mga naunang nag-apply, syempre. So, napakarami po yan. Ngayon, meron pa tinatawag na priority date. Yun yung date na kung saan nire-review na nila yon. So, actually, ngayon, hindi ko alam kung ano ang priority date year ngayon. Baka nasa, I don't know, actually, hindi ko naaral. 2020, baka 2023 or 24. So kung 2026 ngayon, nag-apply ka, hihintayin mo hanggang mag-2026 kung nasa 2024 pa lang ang review ng mga visa screen. So, ganun kahaba yung long list nila, no? Yes, pwede nyo pong i-check sa US Visa Bulletin, ang tawag doon. So, check nyo doon kung anong klaseng visa ang in-apply sa inyo. Kasi marami pong klase ng visa. Ang in-apply sa inyo ng agency ninyo, and then makikita nyo doon kung ang Pilipinas, kasi marami pa pong ibang bansa ang pumupunta sa US. So isa pa po yun na mga competitor natin kung papunta sa US. So sila din, naghihintay rin sila ng mga priority dates nila kasi nire-review din yun ng embassy ng US. So, yun. Punta po kayo sa Visa Bulletin. And then makita nyo yung Philippines kung anong year na ang nire-review nila.